Meron na ho ba kayong detalyadong plano, step by step? Paano isasara ang mga pogo? Ang magandang balita para masagot ko ang iyong katanungan, ah, kaninang tanghali lamang ay nag-meeting kami ng Department of Labor and Employment. Okay. Pinamumunuan po ni Secretary Benny Lequesma. Dahil kung inyong matatandaan, ang naging utos ng Pangulo ay hindi lang sa PAGCOR. Matapos na nung ihayag na niya at sabihin na niya aking hiniling na o ini-instruct ang PAGCOR na i-wind down ng operations ng POGO, nagkaroon na po ng pandemonium sa loob ng Kongreso. Pero ang susunod na sinabi niya inaatasan ko rin ang DOLE at ang aking mga economic managers na mag-usap-usap na rin nang sa ganun makita rin ang paano natin maiibsan ang magiging kapalaran ng ating mga manggagawang Pilipino kay Secretary Benny Lequesma. Okay. Kasama po niya ang Direktor ng DOLE sa NCR, Director Bambi, at gayon din naman po ang dalawang ASEC niya. Kasama naman po ng PAGCOR, kasama ko ang head ng Overseas Gaming Licensing Department at ang OIC po ng legal ng PAGCOR. Pag-usapan po natin ilan talaga yung numerong involved. Ano po? Ilan po ba ang isasarang pogo? At ilan ang parang ano yung winding down process? Paano sila aabisuhan na, sorry guys, time's up? Okay. Una, gusto kong liwanagin. Ang ban na iniutos ng Pangulo ay para sa lahat. Okay. At hindi lang ito sa POGO. Kasi gusto kong ipaliwanag, Mamalu, na nung siguro kalagitnaan yun ng nakaraang taon, 2023, ay minarapat namin i-deklara sa probationary status ang 298, more or less, na inabutan ko na po na may lisensya. Okay? 298 po yan. Yan po ang inabutan ko na. Okay. Matapos po ang pagsubaybay, matapos ang pakikipag-ugnayan, nabalitaan, hindi lang po namin nabalitaan, kundi nakita namin na hindi na po involved sa gaming operations ang mga may lisensyang tinutukoy kong 200. Ano na po? More or less. Ang ginagawa na po nila hindi na po gaming. Criminal activities na po. Okay. Nandiyan po ang credit card fraud. Nandiyan po ang investment scams. Kung saan nagsusolicit sila ng investment sa mga senior citizens, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng bansang Amerika, Hapon, China, at iba pang mga bansa. All right. Okay. Pangatlo, meron po silang love match scam. Kung saan meron pinag-uugnay na mga Filipina sa foreigner at wala naman palang gagawin kung hindi lokohin lamang yung foreigner na kanilang linalove match. No? So, matapos po namin nakita yon, kaagad namin dinesisyonan na ideklarang probationary ang status ng lahat. Ng lahat? 290 plus? Okay, noon po yun, noong mga Enero, little less than that. At hiniling namin sa kanilang mag-reapply muli. Okay. Sapagkat nakita namin, at bukod doon, dagdag pa doon, Mamalu, binago po namin yung balangkas at mga guidelines ng overseas gaming licenses. Okay. Dahil napakasama na ng imahe ng salitang POGO o yung term na POGO, minarapat na rin namin i-rebrand na rin ito. IGL. Kaya naging internet gaming licenses po yan. Okay. Para nang sa ganun, Mamalu, we're able to distinguish between the legal and the illegals. Okay. So,
sa madaling sabi, nakakalito po, ano, 38, O 41. na hindi po. Ang Lahat. maliwanag po sa ngayon, nung sinala po namin, when we purged the list, bumagsak po ang numero sa 46. Alright, 46. Okay. Nung pong 46 na yun, masinsin po ang pagmamonitor. Masinsin ang enforcement. 3 po sa pangkasalukuyan ay suspendido. Alright. Kaya sa mga sandaling ito'y tayo nagkwekwentuhan, 43 po ngayon ang natitirang may lisensyang tinatawag nating internet gaming license. Alright.